Samahan niyo po ako ngayon upang pag-aralan ang salita ng Diyos bilang ilawan ng ating landas, at ito'y naisulat sa ating ikatututo, kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ang teksto po na ating pagbabatayan ngayon ay mababasa po natin sa Filipos 2:1 hanggang 5. Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos na dapat silang may patunayan at ipakita bilang magkakapatid sa pananampalataya at bilang tunay na tagasunod ni Jesus. Sa mga talatang ito ay patuloy po na nangungusap ang ating Panginoon. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay ano ang dapat makita sa atin bilang magkakapatid sa pananampalataya. May 4 na katotohanan po ako na isi-share sa inyo ngayon. Una po ay kagalakan. Filipos 2:1, babasahin po natin, kaya nga sapagkat mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Alam niyo po mga kapatid, hindi maganda sa mga magkakapatid sa pananampalataya ang laging tulala, parang wala sa sarili, di mapakali, di mapalagay. Yung sinasabi nilang suplado, suplada, laging nakasimangot. Wala pong kagalakan dito. Laging problema ang iniisip, laging kahirapan o mga alalahanin ang mga nasa isip at bukang bibig. So walang kagalakan po dito. Kung tunay ka pong Kristiyano, hindi pwedeng hindi makita sa iyo ang kagalakan kasi bunga ito ng Espiritu Santo na nasa atin na. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Ito na ang makikita sa atin bilang tunay na mga Kristiyano. Ayon sa Philippians chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. So, ano po ang dapat makita sa atin bilang magkakapatid sa pananampalataya? Una ay kagalakan. Pangalawa, pagkakaisa. Filipos 2:2. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa isang pag-ibig, at magkaisa kayo ng puso't diwa. Sa makatuwid mga kapatid, sa magkakapatid sa pananampalataya, dapat mayroon teamwork. Sa teamwork, nire-respeto mo yung kakayahan ng bawat isa. Sa teamwork, alam mo kung saan ka lulugar. Sa teamwork, dapat flexible ka. Sa teamwork, mahalaga ang makinig at sumunod. Ano ang mga hadlang na nakakasira sa pagkakaisa? Yung tinatawag na criticism. Wala na lang ibang iniisip kundi ang mampuna sa kapatid. At pangalawa yung tinatawag na demanding. Kung ano-ano na lang nakikita sa church, utos dito, utos doon, lahat na lang sa church hindi nagugustuhan. Pangatlo yung tinatawag na judgmental. Parang bata ang tingin mo sa kanya na hindi marunong magpasya o mag-isip, hindi tama ang pasya, mali ang mga ginagawa mo sa kanilang mga mata. Pang-apat yung tinatawag na over familiarity. Pag sobra sa close, parang nawawala na ng respeto, sinisigaw-sigawan ka na lang. Pang-5 po yung tinatawag na betrayal. Akala mo kasama mo, iyon pala sinisiraan ka na sa iba. Ang mga ito ang mga malaking hadlang sa tunay na pagkakaisa. Kaya nga, naglagay ng leader ang Panginoon sa church para magkaisa dahil ang gusto talaga ng Panginoon pagkakaisa ng isip at puso. Ayon po sa Efeso 4:11 hanggang 13, basahin natin. Binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba na may mga propeta, ang iba'y ibanghilista, at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal
para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia. 13. Hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at makakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Idagdag po natin yung unang Pedro 3:8. Sa aking pagtatapos, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at magpakumbaba. Ano ang dapat makita sa atin bilang magkakapatid sa pananampalataya? Pangalawa ay pagkakaisa. Pangatlo po, pagpapakumbaba. Filipos 2:3. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Sa mga magkakapatid po sa pananampalataya, iwasan po natin yung pagmamayabang, pagalingan, patalinuhan, pagtitiwala sa sarili, dahil sinasabi po sa Kawikaan 3:5-7, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. 6. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. 7. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Dapat sa atin ay puno ng pagpapakumbaba. Yung tinatawag na open heart, open mind, teachable heart. Huwag mong ipilit sa church ang gusto mo kung ito'y hindi naman gusto ng leader mo o ng pastor mo. Baka magkakagulo lang kayo. Tandaan natin, bawat iglesia may pastor, may kanya-kanyang leadership yan, tsaka kanya-kanyang pagpapalaki, pagdidisiplina, pangangalaga, pangangasiwa at strategy. Mayroon kasing tao na halos lahat ng churches napuntahan na, pero hindi tumatagal. Walang nagugustuhan, pinipintasan yung leadership. Pag ganito po, may problema iyan sa lifestyle, Christian lifestyle niya. Wala siyang submission. Napakahalaga po sa magkakapatid sa pananampalataya ang pagpapakumbaba. So ano po ang dapat makita sa atin bilang magkakapatid sa pananampalataya? Ang pangatlo ay pagpapakumbaba. Pang-apat po. Pang-apat ay pagmamalasakit. Filipos 2:4, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Ang tunay na pagmamalasakit ay hindi yung pagkokontrol sa iyong kapatid. Hayaan mo siyang mamuhay ng malaya, magpasya ng malaya, mag-share ng kanyang mga problema. Hindi yung mag-comment o magkomento at sabihin natin o i-judge natin, ikaw kasi, mali ka kasi. Yan tuloy ang napala mo. Hindi na yan, di ka naaabutan niya ng buhay. So, you are not a good listener. Ang tunay na pagmamalasakit po mga kapatid ay ang turuan mo sila sa salita ng Diyos, protektahan mo ang testimony ng iglesia, yung pagkakaisa ng church, turuan ng devotion para mag-mature, turuan ng tamang doktrina, turuan ng paggalang, pagpapasakop sa church, turuang tumulong, magbigay, magparaya, at iba pa. Dapat mayroon po tayong tinatawag na empathy. Empathy is an awareness and understanding of the feeling, emotions, and behavior of another person. Some things which hinder empathy are attempting to find a solution without hearing the entire story. Halimbawa, papasok ka ng church, doon ka nananambahan. Ang church ay mayroong pagkakaisa, pagmamahalan, pagtutulungan, pagmamalasakitan. Tinaguyod ng pastor ng mahabang panahon, pinaghirapan ng pastor ng mahabang panahon para lang lumago ang iglesia. Pagkatapos, guguluhin mo lang. Hindi mo gusto ang programa, ang mga strategy, ang statement of faith. Maghahari-harian ka. Hindi mo alam kung anong dinanas na paghihirap ng pastor at mga leaders sa church para lang lumago ang iglesia at ang pagsasama. Kaya po mga kapatid, dito po sa church, hangad natin yung pagmamalasakitan,
hindi ang siraan at pagalingan, kundi tatakbo ang iglesia ng may kapayapaan. So, ano ang dapat makita sa atin bilang magkakapatid sa pananampalataya? Una, kagalakan. Pangalawa, pagkakaisa. Pangatlo, pagpapakumbaba. At yung pang-apat, pagmamalasakit. Bilang magkakapatid sa pananampalataya, huwag nating hayaan na nakawin ng dyablo ang ating kagalakan sa paglilingkod. Panatilihin natin yung pagkakaisa, maging maunawain at mapagpakumbaba, at ipakita natin ang ating tunay na pagmamalasakit na walang hinihinging kapalit. Hanggang sa muli, inaanyayahan kitang manood at makinig sa aking Bible study dito sa aking YouTube channel at Facebook page. At para lagi kang ma-notify sa aking mga susunod na video, pakiclick na lang ng subscribe button at pindutin ang notification bell at piliin ang all. Nasa baba yan. At i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page. Salamat sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. Tayo magkita-kita naman